Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Serie 47. Sa epekto sa Bagyong Tino, probinsya sa Sugbo, gipaubos sa state of calamity. Dili mo menos 25 na ka mga tao ang namatay. Search and retrieval operation sa mga natabunan nga panimay sa Sapangdako syudad sa Sugbo nagpadayon. Kapin 500 ka mga flood control projects sa Sugbo susihon sa Malacañang. Human sa Bagyo, sunog miulbo sa barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Serie 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, probinsya sa Sugbo gipaubos sa state of calamity tungod sa mga nakalas human giigo sa bagyong Natino. Sa kinatibukan, miabot na og 25 ang ihap sa mga patay sa tibuok Sugbo. Apil na ang tulong nga napuno sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaubos na sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo tungod sa bating epekto sa Typhoon Tino. Pinasikan kini sa Executive Order No. 68 nga giluwatan ni Gobernador Pamela Baricuatro niadto Martes sa gabii. Karong hapon giuyonan sa Provincial Board pinagi sa resolusyon ang pagpaubos sa state of calamity sa lalawigan. Tungod dinhi, kinahanglang magamit ang Quick Response Fund sa probinsya o kalungsuran ngadto sa nagpadayong relief, recovery and rehabilitation operations. Nakigalayon si Gobernador Baricuatro sa mga utility companies aron mabalik ang supply sa kuryente, tubig ug linya sa komunikasyon sa labing daling panahon. Kaya na yung mga reported na missing individuals, no? So nagpadayon gihapon ta. So in fact, yesterday na ngayo tag reinforcement sa national. Kay max out gid kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa sila tabang. So we've already talked to Malacañang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. Usab sa kasub-anan sa mong trahedya, si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco. Ilabi na nga personal niyang nasaksihan ang halapad nga pagbaha sa pipila ka bahin sa Northern Cebu human sa bagyo. We will do everything within our mandate to make sure that help is delivered honestly, fairly, and without delay. This is not a time for politics. This is a time for service, accountability, and compassion. Base sa ihap gikan sa mga LGUs, anaa sa 92 ang kinatibuk ang ihap sa mga nakalas human giigo sa Bagyong Tino. Nagagikan sa liloan ang labing daghang casualties nga niabot og 35 ning pagkutlo sa balita. Sa habig usab sa Dakbayan sa Sugbo, siyam pa ang kumpirmadong patay human sa subsub nga pagpangita sa mga otoridad. Nakigsabot si Mayor Nestor Archival sa mga utility companies ug mihangyo nga mabalik sa labing daling panahon ang linya sa kuryente ug tubig sa ubang dapit sa syudad. Subsob na ang clearing operation sa bukirang bahin sa Dakbayan aron makaagi na ang ubang mga sakyanan ug mas mamobilize pa ang paghatag og hinabang ngadto sa libuan ka mga apektado. Gian Navarro, CCTN News.
Dugang tulo ka mga patayng lawas ang nakitaan sa syudad sa Mandawi. Mabot na sa 12 ka patayng lawas ang natala sa syudad tungod ni Bagyong Tino. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gikumpirma ni Mayor Tadeo Junki Iwano nga dugang tulo ka mga patayng lawas ang nakitaan sa syudad sa Mandawi subay na sa epekto ni Bagyong Tino. Tungod niini, moabot na sa 12 ka mga patayng lawas ang na-recover sa syudad. Kaganinang buntag, na-recover sa response team sa barangay Magikay ang patayng lawas sa usa ka babay. Apan giklaro sa mayor nga dili residente sa Mandawi ang duha sa siyam ka mga patayng lawas nga na-recover kagahapon. Ay katong i-post nato na duha sa kanduman, dili bitot sila taga Kanduman. Ano lang ilang recover lang ang mga lawas sa barangay Kanduman. Sa pagkakaroon, padayon ang pagkumpirma o pag-ila sa mga namatay. Matod sa mayor nga mopadangat og pinansyal nga hinabang ang syudad ngadto sa mga namatyan nga pamilya, nagkantidad og 50,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpadayon ang search and retrieval operation sa Bureau of Fire Protection uban sa kapulisan sa natabunan nga mga panimay sa barangay Sapangdako, syudad sa Sugbo. Upat ka mga miyembro sa pamilya ang na-missing o gituo ang apil nga natabunan sa pagdahili sa yuta tungod sa Bagyong Tino. Ang mga na-missing mao silang si Misael Livado, Alicia Livado, Lawrence Livado ug Kyle Andre Livado. Nahitabo ang pagdahili sa yuta nga mitabon sa ilang panimay sa pamilyang Libado kagahapon samtang nagsigi ang bunok sa uwan. Gisugda na sa Department of Social Welfare and Development 7 sa pagpangapod sa family food packs ngadto sa mga dapit nga giigo sa Bagyong Tino. Nasugda na kini og hatag sa mga namakwit gikan pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Mato ni Regional Director Shalane Marie Lucero nga nagpadayon ng ilang pagpakigalayon sa mga local government units aron matunol ang maong tabang sa matag apektadong pamilya. Samtang walay puas na ang pagpagawas sa mga family food packs, gikan sa ilang mga warehouse aron mahatag na kini ngadto sa uban. Naka-preposition na ang mga warehouse ang kapin 71,000 ka mga food packs o adunay dulan 10,000 ka mga non-food items sa wala pag-iigo ang bagyo sa Sugbo ug Bohol. Hinahinay nang nabalik ang kuryente sa Metro Cebu human ibalik sa Visayan Electric Company ang halos substations nga giigo sa Bagyong Tino. Sukad kagahapon nagtinabangay ang mga lineman sa Visayan Electric o sa mga LGUs alang sa pagbalik sa linya sa kuryente human sa clearing operations. Sa dakbayan sa Sugbo, gitutukan ni Mayor Nestor Archibal ang pagbalik sa kuryente sa pipila ka mga barangay nga nahinganlan niini ning pagkutlo sa balita wa pa makabalik ang substation sa Kutkot Liloan tungod sa nasinating pagbaha. Mao nga nangayo og pagsabot ang Visayan Electric sa uban nga mga dapit nga wa pa nabalik ang linya gumikan kay gisiguro ang tumang kaluwasan sa ilang mga sakop. Mosunod, kapin 500 ka mga flood control project sa Sugbo, susihon sa Malacañang. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick
father of cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakatuloy padayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sugod siya kay iya lang hok-hokon og iya lang oto-otoon. Ay pas I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Nakbayan sa Sugbo daling mipakatap og mga pulis sa Villa del Rio kagahapon human nasanapan sa baha ang mga kabalayan. Kini aron mo tabang kun mutabang sa gihimong clearing operation ug mapugngan ang posibleng pagpangawat sa mga butang sa mga mulupyo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human masayod nga dako ang kadaot nga gidala ni Bagyong Tino sa Nakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Police Office may pikatap gilayon sila nga mga personnel nga nagsilbing standby force aron na mupahigayon ng search, rescue and clearing operations si Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa kapulisan sa Surigao sa Sugbo, personal nga miadto sa Villa del Rio subdivision sa Barangay Bakayan. Human masayod nga gilanapan sa tubig baha gikan sa dakong sapa ang kabalayan ug nga mga sakinan sa mga residente ang nanglutaw na. Dali nga mimando si Figueroa siya nga mga sakop nga mo-deploy og dun-an sa kagatos ka mga police personnel sa sulod sa subdivision aron motabang sa clearing operations uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire, Armed Forces of the Philippines ug ubang ahensyas gobyerno. Mato ni Figueroa nga nakip sa tumong sa presensya sa mga pulis sa dapit aron kalikayan ang kinawatay tungod kay nakadawat sila og impormasyon ug reklamo nga dili nanguha og mga butang sa mga residente samtang miubos na ang tubig niyan ang pagkabuntag. Gawas sa pagtabang sa clearing operations, mitabang usab ang mga pulis sa pagmaan sa dagat sa trapiko aron hawanan ng karsada sa mga sakinan nga mohimo og rescue operations. May pasabot si Figueroa nga mahinungdanon kaayo ang pagtambayan sa tanang ahensya sa gobyerno ning panahon sa kalamidad alang sa dinalian nga tabang sa mga apektado nga mga residente. Ang panaghiusa sa kapulisan ug sa kagamhanan sa Surigao sa Sugbo sa pakikalayon sa ubang ahensya ug komunidad timaan sa malungtaron nga espiritu sa pagtinabangay pagtubag sa mga panginahanglan sa mga biktima sa kalamidad. Samtang si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. dali usab nga nagpadala og mga police personnel sa amihanang bahin sa Lariga sa Sugbo nga maoigyagian ni Bagyong Tino. Gitahasan ni Mangilin ang mga personnel nga molusad og rescue operations ug paghawan sa mga karsada nga nababagan sa mga natumbang nga kahoy ug pagsusi sa kahimtang sa mga residente ilabi na nga bago pa sila giigo sa linod ngadto September 30, 2025 sa gabi. Gisusi usab niya ang mga evacuation centers kung luwas ba ang tanang mga mibakwit biniyaan ang ilang tagsitagsa ka mga kabalayan. Nasubo ang kapulisan sa Central Visayas nga doon daghang kinabuhi ang nakalas dungan sa pasalig nga andam ang PNP nga motabang kanila. Arnold Bustamante, CCTV News. Presensya sa mga local chief executives panahon sa matag katalagman gimug-ata ni Gobernador Pamela Baricuatro. Taliwa kini sa pagpangayo og Foreign Travel Authority gikan sa pipila ka mga mayor sa 5th District. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Gihimugatan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mahinungdanon ang presensya nilang mga local chief executives panahon sa katalagman. Human sa pag-igo sa Bagyong Tino, nagpakisusi mismo ang gobernador sa mga local officials sa kalungsuran ug syudad aron masuta ang sitwasyon ngadto sa mga apektado. Alang niya, kinahanglan gyud ang pagresponde sa mga sama niyang elected officials sa matag krisis aron mas matutukan ang mga sulirang giatubang sa publiko. Gikan kini sa pagpamakwit ngadto sa mga maapektuhang residente hangtod nga mangunay sa paghatag og hinabang. Atong nahitabo nato nga Bagyo Tino no nga mas kusog pagyud sa Odette
Kaya as you know, ang Odette, hangin biya to. Pero kaniya to, tubig, flash floods. So, muna, especially sa kanabitong mass evacuation, yung preemptive evacuation. Kini ang nimong reaksyon sa gobernador. Human masayod nga pipila ka mga local chief executives sa 5th District ang giingong wala nagpakita atol sa pag-igo sa bagyo. Gikumpirmar sa legal counsel sa governor's office nga si Attorney Restituto Arnaiz nga nag-request ang mga mayor sa ilang buhatan og Foreign Travel Authority aron makabiyahe gikan Nobyembre 1 hangtod 7. Pulos hinuon personal ang ilang mga rason sa pagpangayo nini maong napirmahan sa gobernador. Kini na lang ang nimong tubag ni Arnaiz sa pangutana sa media kung tuaba sa laing nasod ang maong mga opisyal. But di ko makakonfirm kung ni-travel ba gyud sila. But akong makonfirm is ang travel authority nga ilang gi-request napirmahan to ni Gov. So approve siya. Nag-approve ni Gov. Nasayran nga kinahanglang mananghid una sa gobernador pinagi sa Travel Authority kung ang local chief executives sama sa mayor o board members ang mularga sa laing lugar, personal man o di ba ka official business. Yes, mananghid yun na siya, either personal or official. Kung official, ma-attach na sila o like invitation or program. Kung official, kung personal din, no reasons asked. Wala sila explanation nga ihatag, but ma-approve ra po datong governor kay charge man na sila ang personal expenses. Ian Navarro, CCTN News. Gikatakdang mo deklarar og state of calamity ang syudad sa Mandawi ugmang adlaw. Subay na sa epektos ni Bagyong Tino. Matod ni Mayor Tadio Junki Uwano nga ugma iduso ngadto sa konseho alang sa pagpatuman sa state of calamity. Kinaron magamit ang Quick Response Fund nga gikinahanglan sa mga napektuhan sa bagyo. Sa pundo, kwaon usab ang pinansyal nga hinabang alang sa mga nangaguba nga panimay. 10,000 pesos alang sa totally damage, samtang 5,000 pesos usab alang sa partially damage nga mga panimay. Sa report sa CDRM po na which is may basihanan sa SP para maka-declare state of calamity para mas paspas na to magpagawas ang atong QRF, Quick Response Fund na to sa city. No? Para makapalit din nato mga provisions na kailangan na mahatag din nato sa mga kabarangayan. Kapin 500 ka mga flood control projects sa Sugbo, susihon sa Malacañang. Kung epektibo ba ang pagpatuman ni ini? Kini ang reaksyon sa Palasyo human makabati sa kasagmuyo ni Gobernador Pamela Baricuatro. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Kinahanglang susihon sa Palasyo sa Malacañang ang kapin 500 ka mga flood control projects sa Sugbo aron masuta kung sakto ba ang nimong paggamit sa panudlanan sa nasod. Sa press briefing sa Malacañang kaganyang udto, gibutyag di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga anaa sa 343 ka mga flood control projects ang gipatuman lukop lalawigan. Duha lang ang terminated gikan sa maong mga proyekto sukad datong 2016 hangtod 2022. Ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. miabot og 168 ang flood mitigation projects nga gipanghimo usab sa Sugbo. Anaa sa 55 ang nagpadayon pa ning pagkutlo sa balita. Kini ang namong assessment gikan sa Palasyo human masayod sa halapad kayong pagguba kumikan sa grabing pagbaha nga dala sa Typhoon Tino. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Human makakita sa bagyo, gipaagi sa post ni Gobernador Pamela Baricuatro ang hilabihang kasagmuyo nga matod pa na usik ang 26 bilyones pesos nga kantidad sa flood control projects sa lalawigan. Maong welcome alang sa Palasyo kung makahatag man si Baricuatro sa impormasyon bahin sa maong mga nangapalpak nga proyekto. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga
alam, may mga facts, may mga data rin po si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Una nang gitasan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga sakop sa gabinete nga pangsusihon ang kahimtang sa mga probinsyang apektado sa Bagyong Tino. Og lakip sa itinerary sa Presidente ang pagbalik sa Sugbo aron personal nga susihon ang nahimong pagguba human sa bagyo, ingon man makahatag usab og unsa pa man ang dugang nga ikatabang gikan sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Dulan 300 bilyones ka pesos nga pondo ang ayang mabalhin na ngadto sa sektor sa edukasyon og serbisyo. Kini aron makapahimos ang kapin 3 milyones ka mga tinunan lukop nasod sa free tuition sa kolehiyo. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Subling gipaniguro ni Senador Bam Aquino, chairman sa Senate Committee on Education, ang gikinahanglang pondo alang sa tanang mga benepisyaryo sa free college ubos sa 2026 national budget. Subay niini, subling na nawagan usab ang senador nga mabalhin na ang 260 billion pesos nga kasamtangang gitagana alang sa mga flood control projects ngadto na si dinili ang serbisyo publiko, partikular sa edukasyon, sa panglawas ingon man sa mahinungdanong sektor. Mao'y gusto sa senador nga mahimong libre ug bukas ang pagtuon sa kolehiyo sa moabot 3.5 milyones ka mga estudyanteng Pinoy. Edukasyon, hindi korupsyon. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa classroom. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa turong para sa mga guro. Tanggalin yung pondo sa flood control, ilagay sa mas maraming scholarship at subsidiya para sa mga kabataan natin. Yan po yung panawagan po namin. Kini mo ay gipalanog sa senador, human nagsilbing dinapit og commencement speaker sa PLM graduation exercises ug napasidunggan isip Doctor of Education honoris causa sa tunghaan. Matod usab ni Attorney Edward Serapio, chairman sa PLM Board of Regents, nga ang pasidungog resulta sa abag ni Aquino sa edukasyon. Today, we confer on him our highest honor, Doctor of Education honoris causa. We award this in recognition of Senator Bam's meritorious contribution to the advancement of education in our country as a student, as a youth leader, as a legislator, senator. Nasayran, mukapin sa 2.2 milyon ang direkta nga makapahimo sa tuition-free nga edukasyon sa mga state o local universities and colleges, samtang 1.3 milyon usab sa mga pribadong institusyon ang makadawat og tabang pinansyal pinaagi sa tertiary education subsidy o tulong dunong program. Randy Gurion, CCTN News. Musunod, human sa bagyo, sunog ni Ulbo sa barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Kanaugupan pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source.
right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ from heaven. And we are one. Loving every time to be. Our heart is one with sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Oasis of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is one we are sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Balik sa atong mga balita, mukapin sa usa ka milyon ka pesos ang gibiling danyo sa sunog kagabi sa barangay Pahina sa Nicolas, syudad sa Sugbo. Nitumaw ang kayo gikan sa panimay nila ni Lyle de la Cruz pasado alas 9 sa gabi hangtod na nitapon kini sa silingang panimay. Gisaka hangtod sa second alarm ang sunog paglabay sa pipila ka minutos aron na makaresponde ang uban nga mga kamobiluhan. Hangtod nga napaong kini o gideklarar nga fire out alas 10:39 sa gabi. Gisusi pa sa mga otoridad kung unsa man ang hinungdan sa mitumaw nga sunog human usab nga giigo sa bagyo. Gilunsad sa Department of Information and Communications Technology ang Oplan Paskong Sigurado kampanya aron masiguro nga walay Pinoy nga mabiktima sa online scam karong Pasko. Mato ni DICT Secretary Henry Aguda agig tubag na usab kini sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga kinahanglang luwas ang mga Pinoy sa online transaction karong holiday season.
Gani nakigalayo na ang DICT sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga bangko ug law enforcement agencies aron masiguro nga luwas ang paggamit sa e-commerce ug e-payment platforms. Samtang giklaro sab sa DICT nga walay nahitabong data breach sa GCash sukwahi sa mga nanggawas nga mga report sa social media. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Dani Cacaballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.